Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang mga bigating laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po ang laban ng undefeated rising star na si Kermel Moton sa Manny Pacquiao Promotion Boxing Event sa Amerika kanina lamang. At sa laban po na ito ay muling ipinamalas ni Moton ang kanyang talento sa ibabaw ng lona matapos niyang bugbugin ang veteranong 36 anyos na si Wilfredo Flores. At dahil sa tindi ng sinapit ni Flores kay Moton, kaya naman umayaw na lang ang buong kampo nito habang nasa corner. Dahilan kung bakit nakuha ni Moton ang panalo via second round technical knockout. Sa napakabatang edad na 19 anyos lamang ni Moton, ay umabante na ang napakalinis nitong record sa 9 wins with 7 knockouts at walang talo. Malaki po ang potensyal na makita natin si Moton lumaban sa undercard ng Manny Pacquiao vs Floyd Mayweather rematch sa September 19. Gawa ng ito ang kanyang hiling, ang mapasama sa bigating event ni Pacquiao at Mayweather. Habang sa main event naman nga po ay laking gulat ng lahat matapos matalo via second round knockout ang maangas na si Elijah Pierce sa kamay ng underdog na si Lorenzo Parra. Hindi po inaasahan ang pagkatalong ito ni Pierce pero madaming Pinoy fans ang nagdidiwang sa pagkatalo niyang ito. Gawa ng ito yung naghahamon at nagmamaliit sa angas ng Pinas General Casimero. Bukod dyan ay hinamon na rin nito si Inoue dati pero maliwanag po na wala talaga siya sa level ng mga world champion. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong manalo via 4th round technical knockout na Eman Bacosa kagabi ay na-interview ito ng ating kaibigan na si Pau Salud ng Pauka Sports. At dito nga po ay binunyag ni Bacosa na sa katunayan umano ay hindi niya naman daw talaga planong pabagsakin ang kalaban niyang Indonesian boxer na si Reynold Kundimang. Ang plano lang daw talaga niya ay matalo ito sa puntusan, kaya laking gulat niya rin umano na magawa niya itong pabagsakin ng 5 beses sa laban. Nagpasalamat rin si Bacosa sa Panginoon dahil nakapagbigay umano siya ng kasiyahan sa mga tao at natapatan niya umano yung mga expectations nito sa laban niya. At syempre higit sa lahat ay nakuha niya ang tagumpay. Samantala, malaking advantage nga po ang kauna-unahang laban ng British boxing superstar na si Conor Benn sa ilalim ng Zuffa Boxing ni Turki Al-Ashik at Dana White na siyang nakatakdang ganapin sa April 11. Ito po ay dahil bukod sa $15 million ang kikitain niya sa loob lamang ng isang laban na ito, ay ibinalita na rin po na gaganapin ito sa isang catchweight fight sa 150 pounds. Kaya hindi siya masyadong mahihirapan na magbawas ng timbang. At syempre, lugi dito ang kanyang makakatapat na si former junior welterweight champion na si Regis Prograis kasi masyadong mabigat ang timbang na ito para sa kanya, kumpara kay Conor Benn na minsan ang lumaban sa middleweight division. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng aros na tinuon. Kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon. Mga Pinoy na ating